Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, March 7. And ang topic po natin for today is bakit walang Kristiyanong neutral or creation. And ang verses po natin for today is Genesis chapter 1 verse 1. Basahin ko po, in the beginning God created the heavens and the earth. And Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So, ano po ba yung konsepto ng creation? So, the doctrine states that God created the entire universe out of nothing. The universe was originally good with nothing evil in its original creation. He commanded people to cultivate and protect His good creation. Everything was good, and He created all things for His own glory. So, marami po sa atin nagtataka na kung may Diyos ba, bakit maraming tao sa atin yung suffer? Or maraming tao na sa tingin natin ay hindi naman deserve yun. For example, mga babies, yung mga na-abort na bata, may Down syndrome, may mga sakit, simula pagkabata pa lang yan. So, marami pang yung example. Ngayon, kung titingnan po natin to in a biblical perspective, malalaman po natin kung bakit nga po ba ganun. So, ang sasabi po dito sa Genesis chapter 2 verse 15 na lahat po ng ginawa ng Diyos simula pa lang ay mabuti or good. Sabihin, wala pa pong kasalanan, pero si Adan nga po ay nagkamali at nag-result po ito or yung disobedience ni Adan ay nag-result ng sin. So, bali, dun pa lang po na naapektuhan po talaga lahat ng bagay sa tao. Kaya po, merong ngayon mga tao na pinapanganak na ganon or maraming instances or problems na nangyayari sa atin na sa tingin natin is bakit pa kung merong Diyos, diba? Bakit merong kasamaan kung merong Diyos? Ngayon dapat nating isipin na itong mga bagay na ito nagmula dahil nagkaroon ng kasalanan, hindi po dahil ginagawa po ng Diyos sa atin ito. No, kasi po nagkasala po si Adan, so, kaya po lahat po ng tao ay nadamay dun sa kasalanan na yun. Teachings po natin for today is God's good creation has been affected by sin. Of course, ito pong mga nagagawa ng tao ngayon, hindi naman po talaga ito yung original purpose ng ating Panginoon sa atin. And second teaching po natin for today is there is no neutrality. There is only good or bad. Kagaya nga po ng sabi sa Bible na hindi ka pwedeng neutral lang. Diba? Sabi nga po ni Jesus Christ, if hindi ka sa Kanya, ibig sabihin kalaban ka niya. So, dapat of course maging kakampi po tayo ng ating Panginoon na wala pong neutral kasi talaga. Diba? Kung pipiliin mo yung masama, doon ko talaga sa masama. Kung pipiliin mo yung good, dapat makabuti ka. And of course, kailangan mo i-accept si Jesus Christ as your Lord and Savior. So, third teaching po natin for today is God is redeeming the fallen creation. Of course, magawa po ng paraan ng ating Panginoon in order for us to be saved. So that is why tayo as Christians, we must evangelize all the people that we can in order for them to be saved too. Diba? So application is interpret the world using the biblical worldview. So creation, fall, yung nagpasaway na sila Adam ng disobedience. Solution is redemption, through Jesus Christ, yung redemption po natin. And destiny, ibig sabihin yung completion na nagpakamatay po, na pinatay po ang ating Panginoon sa Kristo in order for us to be saved. So lagi po natin titignan yun na lahat ng bagay na ito nangyayari dahil may kasalanan. Hindi po natin sisiin ng ating Panginoon kung bakit may ganito. So, reject the idea of neutrality. Ibig sabihin, be good, diba? Accept our Lord as your Lord and Savior. Kasi nga po, there is no neutral in
this world, no? Walang neutral na tao dapat. Dapat mabuti ka lang talaga or masama ka lang. So, serve in God's kingdom work. Ibig sabihin tayo po yung magiging mag-layout ng dadaanan ng ating Panginoon pag bumaba na po siya dito sa lupa. So, that is why, evangelize, be Christ-like or mag-reflect dapat sa iyo yung turo ng ating Panginoon para po mas marami pa po tayong makakay papunta sa Kanya. So, ayun lang po. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, March 7. Sana po ay marami kayong tutunan. Ayun lang po, and God bless.